Dumadaan ngayon sa madilim na sitwasyon si Kyrie Irving matapos ang masamang injury na natamo niya. Grabe malala pala at kinakailangan ito ng mahabang pahinga dahil ayon sa report ang injury ni Kyrie ay malala pala at nahulog ito sa ACL injury na kinakailangan ng mahabang panahon na pahinga dahil ayon sa report ang ganitong kalagayan umaabot ng 1 taon at kalahati bago gumaling pero nakadepende pa rin yan kung hindi lumalala at minsan pa nga ay tumatapos ng career sa basketball. Ano nga ba ang ACL? Or anterior cruciate ligament, ito ay nasa loob ng buto na tumutulong na patatagin ang joint ng tuhod at kapag ma-injured ay sigurado na delikado ito para sa isang manlalaro dahil sobrang sakit nito at maaapektuhan ang tuhod na maging sanhi para hindi makalakad ng maayos. Kadalasan nakukuha ito sa sports tulad ng basketball, soccer, tennis at volleyball. Samantala si Kyrie Irving ay nag-average sa season na ito para sa Dallas Mavericks ng 24.7 points at 4.8 rebounds at 4.6 assists per game, at siya ngayon ang naturang leading scorer ng Dallas matapos i-trade si Luka Doncic papunta sa Los Angeles Lakers. Samantala madami ang nagsasabi na minamalas talaga ang Dallas ngayon pagkatapos ma-trade ni Luka. Sunod-sunod ang kanilang player na na-injured, una itong si Anthony Davis sa kanyang debut game, at simula noon hindi pa siya nakabalik sa paglalaro para sa Dallas Mavericks. Sa totoo lang nahihirapan ngayon ang Dallas na umakyat sa West at dagdagan pa ngayon na na-injured pa si Kyrie Irving na expected na mawawala sa season na ito, at ayon pa sa balita na sa susunod na season posible din na hindi pa makakalaro si Kyrie Irving dahil sa uulitin ACL injury ito at kinakailangan ng mahabang pahinga. Madami ng player ang natamaan ng ganitong injury at lahat sila nagpahinga ng matagal at kung makabalik din sa laro ay may posibilidad din na iiba ang laro, tulad na lang ni Klay Thompson na nagkaroon din noon ng ACL injury noong Game 6 sa 2019 Finals laban sa Toronto Raptors, at ngayon maliwanag pa sa sikat ng araw na malayo na sa kanyang nilalaro kumpara sa hindi pa siya injured, may pagkakataon pa nga na naging 0 points siya sa laro. Ang nakakatakot dito baka bumalik si Kyrie Irving pero malaki na ang pagkakaiba katulad ni Klay Thompson. Sa ngayon sana lang hindi ito maging malala at makabalik agad sa paglalaro kasi iba ang NBA kapag merong aktibong Uncle Drew na naglalaro. Naabot na ni LeBron James ang inaasahan sa kanya na 50,000 career points, kahapon nakaharap ng Los Angeles Lakers ang New Orleans Pelicans, wala na kung ano-ano ginawa niya agad yun sa unang quarter sa kanyang 3-point shot, na kung saan official nang hinahawakan ni LeBron James bilang unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na umabot sa 50,000 career points. Grabe ngayon si LBJ ang kanyang mga nagawa sa kasaysayan sa NBA ay halos hindi na mabura ang iba, kahit na sa paglipas ng panahon mananatili ito na may binaon siya na marka sa kasaysayan ng liga. Sa kaganapan ngayon at the age of 40 years old malaki pa ang posibilidad na makasungkit pa ng kampyonato, dahil currently nakatungtong na ngayon ang Los Angeles Lakers sa second spot sa likod lamang ng OKC Thunder. Ang pagkuha nila kay Luka Doncic ito ay isang maliwanag na daan patungo sa tunay na tagumpay dahil sa ngayon sunod-sunod ang kanilang panalo. Kapag makasungkit ngayon ang Los Angeles Lakers ng kampyonato sa season na ito si LeBron James ang kauna-unang manlalaro na sumungkit pa ng kampyonato at the age of 40 years old, at tila tinadana ito kapag nagkataon dahil malasap din ni Luka Doncic ang kanyang kauna-unang titulo sa NBA, at hindi lang yan dahil nakamit niya ito na kasama ang kanyang iniidolo na si LeBron James. Iba talaga ang nag-iisang LeBron James dahil at the age of 40 years old nakasali siya ngayon sa pagpipilian sa NBA MVP sa season na ito na nasa pang-5 siya at may posibilidad na umakyat pa.